Ate Lyra, na-fall ako kay Ethan dahil napaka-green flag niya. Dear Ate Lyra, kumusta po kayo? Ako po pala si Maggie. Taga rito po ako sa Laguna. Gusto ko lang pong ibahagi ang kwento ko. 5 years na po kaming magjowa ng boyfriend kong si Ethan. Hindi po siya ang first boyfriend ko pero siya naman po ang pinakamatagal. Sa kanya na ako tumagal dahil siya na ang iniisip kong makakasama ko sa habang buhay. Pang-anim ko po siyang naging nobyo at aaminin kong hindi talaga siya ang first love ko. Nung sinagot ko po siya, Ate Lyra, sabi ko sa kanya, itry lang namin. Kasi ang totoo po niyan, hindi ganoon kalalim ang feelings ko sa kanya. Hindi kagaya niya, nasabi niya sa akin ay malakas daw talaga ang tama ng puso niya sa akin. May boyfriend po ako nung panahong nagtapat siya sa akin na may feelings daw po siya. Sabi pa niya noon, kung papayag ako, aagawin daw niya ako sa boyfriend ko. Pero dahil mahal ko po ang boyfriend ko nung mga panahong yun, binasted ko siya. Pero sabi niya, handa siyang maghintay. Kapag daw nag-break kami ng boyfriend ko, sabihin ko raw agad sa kanya kasi ayaw raw niyang mapunta pa ako sa iba. Hihintayin daw po niya ako kahit gaano katagal yon. Susuko lang daw po siya kapag nakita niya akong naglalakad na papunta sa altar. Ate Lyra, kahit hindi naman po ako magbalita o magsabi ng tungkol sa buhay ko, nalalaman pa rin ni Ethan yon. Dahil sa mga barkada niyang kapitbahay namin. Nakilala po kasi niya ako dahil sa kanila. Isang beses, naglaro ang grupo niya sa court namin na mismong tapat lang ng aming bahay. Yun ang una naming pagkikita. Bumili ako sa tindahan na saktong nandoon din sila. Nag-iinom ng soft drinks. Ipinakilala siya sa akin ng barkada niya na kapitbahay lang din namin. At doon na nga nagsimula ang pangungulit niya sa akin. Mabuti na lang po talaga at maunawain siya. Green flag na nga siya kung tutuusin dahil sa tiyaga niyang paghintay. Hindi ko na nga alam kung ipinagdasal ba niya ang kahilingan niyang paghihiwalay namin ng boyfriend ko kasi naghiwalay nga po kami. Maayos po ang paghiwalay namin ng boyfriend ko. Pareho kaming nagkasundo na gawin yon dahil pareho na kaming nag-aaway. Hindi na kami nagkasundo sa lahat ng bagay. Toxic na ang relationship namin. Maliit na bagay ay lumalaki na. Pareho na kaming nasasakal sa sitwasyon. Dahil na rin siguro umabot kami ng mahigit 2 taon, kaya naging close na kami sa isa't isa. Naging open na kami sa lahat tungkol sa amin. Feeling ko, we are very opposite, kaya lagi na kaming nag-aaway. 1 linggo matapos naming maghiwalay ng boyfriend ko, bigla akong nilapitan ni Ethan habang naglalakad sa kalsada. Pauwi na ako ng bahay galing sa trabaho. Malapad ang ngiti niya noon. Alam kong nabalitaan na niyang single na uli ako. Tinanong niya ako kung pwede na raw ba kami. Tumanggi ako, Ate Lyra. Kasi ayoko siyang maging panakip butas. Kung magbo-boyfriend man ako, dahil yun sa gusto ko. Dahil may feelings din ako sa kanya, at hindi dahil sa gusto niya lang na huwag akong mapunta sa iba.
Ilang linggo niya akong kinukulit. Nagte-text, tumatawag, nagchat-chat, at nagvi-video call pa nga kung minsan. Napakatyaga niya. Sino ba naman ang hindi mafo-fall? Tama po, Ate Lyra. Na-fall ako kay Ethan. Lahat na yata ng magagandang katangian na hanap ko sa isang lalaki ay nasa kanya na. Hindi ko maiwasang ma-compare siya sa mga ex ko. Nalamangan niya lahat sila. Nahigitan niya ang lahat ng magagandang katangian ng mga ex ko, pati na ang magaganda nilang nagawa sa akin. Sobrang haba po ng buhok ko kapag kasama ko si Ethan. Dito na ako madalas tinutokso ng mga kaibigan ko, pati ng mga kasama ko sa trabaho. Kasi hatid sundo niya po ako kahit hindi pa naman kami. Hindi pa rin naman siya nanliligaw noon. Kasi hindi ko pa naman pinapayagan. Pero parang nanliligaw na rin siya kung tutuusin dahil sa ginagawa niya. Nakalimutan ko tuloy na galing pala ako sa isang breakup. Kung panakip-butas siya, well, magaling siyang magtakip. Walang siwang na naiwan. Ilang buwan na siyang parang nanliligaw. Kinausap ko na siya habang nakatambay kami sa court. Sabi ko, suko na ako. Dahil sa ginagawa niya, sinubukan ko na ulit buksan ang pinto ng puso ko para sa kanya. Pero sinabi ko po sa kanya na hindi pa ako totally nafo-fall. Yun bang nagugustuhan ko pa lamang siya. Gusto ko pa siyang kilalanin ng husto. Kaya pinayagan ko siyang manligaw ng formal. Lalo po siyang naging masigasig, Ate Lyra. Up to the point na kasundo na niya ang mga magulang ko, pati ang mga kapatid ko. Parang siya na nga ang anak ng magulang ko kasi mas inaaway pa nila ako at pinagsasabihan. Magaling talaga siyang makisama. Napaka-green flag niya. Siya lang ang boyfriend ko na sinuyo ang family ko at naging close agad. Napakagaan niyang kasama. October 8 nang sinagot ko po siya. Aaminin ko na ng araw na yon, mahal ko na siya. Mula nang maging kami, hindi po siya nagbabago sa pakikitungo sa akin. Kung ano po siya nung nagsimula, ganoon pa rin. Kaya lalo ko siyang minahal. Parang araw-araw ay nadadagdagan na ang pagmamahal ko sa kanya. Mahilig po siyang mag-basketball at hindi ko naman siya pinipigilan doon. Madalas silang dumadayo ng laro. Minsan, nagpupunta ako para suportahan siya. Pero dahil busy ako sa trabaho, hindi palaging siya ang uunahin ko. Ate Lyra, hindi ko po alam kung sino ba ang may problema. Ako ba o siya? Alam ko naman na ginampanan ko ng maayos ang pagiging girlfriend ko sa kanya. Ibinabalik ko ang mga ginagawa niya sa akin, ang pag-aasikaso, ang paglalambing. Umabot kami ng 4 years na bihirang mag-away. Sobrang magkasundo sa lahat ng bagay. Hulog na hulog ako sa kanya, Ate Lyra. Lumalim talaga ang feelings ko sa kanya. Siya kasi ang tipo ng boyfriend na hindi mo kailangang bantayan kasi alam kong talagang loyal siya. Hindi po siya babaero. Kapag ako lang. Laging nag-a-update. Kapag may pupuntahan, nagpapaalam. Kapag may lakad pero inaya ko, para mag-bonding, inuuna po niya ako. Kaya feeling ko ay safe na safe ang lahat. Sobra akong nagtiwala. Hanggang sa hindi ko na napapansing may nagbabago na pala sa relasyon namin. Ang madalas na pag-a-update, unti-unting dumadalang.
Iniintindi ko kasi may trabaho rin siya. Inunawa ko lahat kapag nararamdaman kong nanlalamig siya. Kapag wala siya sa mood, hinahayaan ko lang muna kasi alam kong lilipas din naman. Nagiging okay naman kami after naming mag-usap. Hindi ako pumapayag na hindi kami magiging okay kapag nararamdaman kong medyo tumatamlay na naman ang feelings niya. Dito sa mga huling buwan namin na Lyra, aaminin kong lumalim ng husto ang feelings ko sa kanya. Yung tipong siya na ang gusto kong makasama habang buhay. Nagpaplano na ako ng settle down. Lahat ino-open ko sa kanya. Alam kong okay rin naman sa kanya ang lahat. Pero naramdaman ko na ang pagbabago niya. Nanlalamig na siya sa akin. Hanggang sa point na parang ako na lang ang bumubuhat sa aming relasyon. Nabaligtad na ang sitwasyon. Ako na ang nanunuyo. Ako na ang nagtatanong kung nasaan siya. Anong ginagawa niya? Kumain na ba siya? Sinasabihan kong huwag magpupuyat. Ako na ang mas nagmamahal. At siya, unti-unting hindi ko na naramdaman. Hanggang isang araw, tuluyan ko nang hindi nakita ang isang Ethan na nakilala ko. Bigla po siyang nagbago. Walang babae, walang third party. Bigla na lamang pong nawala ang feelings niya sa akin at hindi niya masabi kung paanong nangyari. Sobrang sakit sa part ko. Ako, na-develop ng husto sa kanya tapos siya, nawalan ng feelings. Ano yun? Bakit naging ganon? Hanggang sa dumating ang ikinatatakot ko. Nagpaalam siya sa akin na maghiwalay na raw kami. Kasi wala na siyang feelings para sa akin. Ayaw niya maging part ng buhay ko na parang napipilitan na lang na gawin ang mga bagay dahil daw sa boyfriend ko siya at girlfriend niya ako. Ilang beses ko siyang tinanong, saan ako nagkulang? Saan may mali para maayos pa? Pero hindi na siya sumasagot sa akin. Hindi rin daw niya alam kung paanong nangyari. Basta, iniwan na lang niya ako kasi ayaw na niya. Pinilit ko pang isalba ang relasyon namin pero ayaw na talaga niya. Sobrang durog na durog ako, Ate Lyra. Bakit kung kailan pa ako nahulog ng husto, saka pa siya nawalan ng feelings para sa akin? Hindi ko alam kung sino ang nagkulang. Saan ako nagkulang? Basta nangyari na lang ang lahat. Gumigising akong wala na siya, pero mahal na mahal ko pa rin. Saktong 5th year anniversary namin nang iwan niya ako. Diba, sobrang memorable. Pinipilit kong buuin uli ang sarili ko. Isinubsob ko na lang ang sarili ko sa pagtatrabaho. Kailangan kong mag-move on kahit masakit. Pero siya ang pinakamasakit kong heartbreak. Sumulat po ako, Ate Lyra, kasi gusto ko lang mag-open up. Gusto ko lang mabawasan ang sakit. Kasi lahat ng nakakausap kong kakilala ay puro panghihinayang ang bukang bibig nila. Perfect relationship na nga raw ay nauwi pa sa wala. Hindi ko rin alam kung paanong nangyari. May ganoon po ba talaga? Yung dahil sa tagal ng relasyon ninyo ay nawawala ang feelings? Bakit sa akin ay lumalim? Mawawala pa kaya ito? Kasi aaminin ko po na ngayong nagsusulat ako sa inyo, kaya ko pa rin sabihin, mahal ko pa siya. Pero ayokong umasa na babalik pa siya kasi hindi ako makakapag-move on.
baka lalong di ko kayanin na makita siyang may kasamang iba o ikakasal na sa iba. Kung tatanungin niyo po siya kung kumusta na, paminsan-minsan ay nakikita ko naman, single pa rin. Pero kahit palihim na sulyap sa akin, ay hindi na niya nagagawa. Ang sakit-sakit po, pero kakayanin ko. Kailangan ko pong kayaning mag-move on para sa sarili ko. Kailangan ko po munang buuin ang sarili ko ulit. Mahalin ang sarili ko ulit. Yung ako lang po muna. Kasi ako naman yung tipo ng tao na hindi ko kayang pumasok sa isang relasyon na meron pa akong nararamdaman sa nakaraan ko. Hanggang dito na lamang po ang aking liham at maraming salamat po sa pagbabasa. Ako po muli ito, si Maggie ng Laguna.